Kasal ang dalaga sa isang mayamang lalaki pero malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Natuklasan niyang may babae ito at may anak sa iba kasabay noong may naka one night stand siya at hindi sadya na may nabuong bata sa sinapupunan niya. Makalipas ang isang taon ay hinanap siya ng lalaki na nakabuntis sa kanya na handang tumulong para makaganti siya sa kanyang taksil na asawa. Magbukas pa kaya ang pusong sugatan ng babae para sa kanyang mga anak? Felicity. Ma'am, nakagayak na pong lahat ng gamit ni Sir. Saad sa akin ni Amira. Siya ang malapit kong kasambahay. Pabalik na naman kasi si Inton sa ibang bansa para sa business niya at may iwan na naman ako. Sige, iti-check ko na lang after nito. Patungkol ko sa wine na nasa basong hawak ko. Nasa balkonahe ako ng kwarto at matyagang nagmamasid sa mga ibon na kumakanta. Napangiti ako. Sana ganyan din ako kalaya sa inyo. Pero ang pag-aasawa hindi tulad ng kanin na maaari mong iluwa kapag ikaw ay napasok. Mahal ko si Inton. Mahal na mahal. Ngunit, hindi ko alam kung ganun din ba siya sa akin. Mula na may ikasal kami, sa loob ng 2 taon ay wala pang namamagitan sa amin dahil ayaw niya. In short, ayaw niya sa akin. Nilago ko ang huling patak ng wine na nasa baso ko matapos ay pumasok na din. Ibinaba ko sa side table ng kama ang baso at bumaba na sa sala kung saan naroon ang mga gamit ni Inton. Isa-isa kong chinek ang mga gamit niya at mukhang kumpleto naman na iyon. Maya-maya ay dumating na din si Inton. Napagod ka ba? Iyon ang bungad na tanong ko sa kanya. Aware din ang mga kasambahay kung anong trato niya sa akin at lahat sila ay naaawa na sa akin. Pero para sa mga magulang ko ay hindi ko maaaring hiwalayan ang lalaking ito, lalo at dito kumukuha ng suportang pinansyal ang negosyo ng papa ko. Hindi naman. Pahinga lang ako konti at aalis na din ako. Malamig na aniya sa akin kaya hindi na din ako sumagot. Ilang segundo lang nang titigan niya ako. Iyong titig ng naaawa. Bakit? Tanong ko. Umiling siya tsaka tipid ng ngumiti. Tumayo siya at isa-isang ginayak ang mga bagahe niya. Always take care. Aniya sa akin tsaka niya hinagkan ang noo ko. Nagpaalam siya ngunit hindi ko siya ramdam. Alam mo yung pakiramdam na nandyan siya pero hindi mo maramdaman. Pinanood ko hanggang mawala ang kotse niya sa paningin ko. Dati, akala ko lahat pwede mo makuha kapag may pera ka. Akala ko kayang bilhin ng pera ang lahat, kaya nga pumayag din ako na makatuluyan siya. Dahil nga, mayaman siya. Pero mali. Ang puso pala hindi kayang tugbasan ng kahit na anong halaga. Hindi niya ako matutunang mahalin. Ayokong kainin ako ng lungkot, kaya't ng araw ding yun ay nagpakita ako kay Amelia. High school friend ko siya hanggang sa mag-college. Alam niya ang status namin ni Inton kaya hindi na bago sa kanya na makadinig ng mga hindi maganda tungkol sa amin ng asawa ko. Alam mo, kaysa gumanyan ka dyan, bakit hindi ka sumama sa akin? May alumni party. Tutal mula nang mag-asawa ka never kang umattend sa mga ganyan. Aniya, hindi ko na tinanggihan pa ang alok na iyon ni Amelia. Baka nga sakaling makalimot ako kung magpa-party ako kahit isang beses lang. Simpleng dress lang ang sinuot ko dahil mga kaklase lang naman namin noon na makikita ko doon. Nandun ako para mag-enjoy at hindi para makipagpaligsahan. Lahat sila ay nagulat sa akin kahit simpleng damit lang ang suot ko. Simple ka dyan. Gucci yan Iilan na ang nilabas na ganyan kaya limited lang yan. Saad sa akin na isa naming kaklase ni Amelia. Ganun talaga pag naka-jackpot sa asawa. Biro ni Amelia. Maya-maya ay binangga ako ni Amelia para patigilin ang pagkukulitan namin. Isang Mercedes naman kasi sasakyan ang huminto kaya talagang napatulala ang lahat at nag-antay sa kung sino bang yayamanin ang nagmamay-ari noon. Napasinghap ako habang namimilog ang mata ko. Wayne? Nasabi ko habang nakatitig sa lalaki. Tulad noon ay wala pa ding emosyon ng kanyang mga mata pero nagulat ako nang magtama ang mata namin kaya kaagad akong nag-iwas ng tingin. Si Wayne Paraventura na ba yan? Ani ni Amelia sa akin. Hindi ako sumagot, sa halip ay hinila ko na lang siya para dumiretso sa loob. Eto naman napaka-KJ. Minsan lang natin makita si Wayne, umalis ka pa. Sita niya sa akin. Hindi ko kasi naikwento sa kanya na dating nanligaw sa akin si Wayne pero hindi ko siya nasagot matapos akong ipagkasundo ni Papa kay Inton. Naging maayos naman ang party dahil hindi ko natatanaw si Wayne. Hoy! Umaura ka naman!
Biro sa akin ni Amelia pero agad kong tinanggihan iyon dahil nga may asawa na ako at kailangan kong ilugar ang sarili ko. Mag-isa na naman ako sa sofa. Medyo sumaya din ako dahil sa magiliw na panonood sa mga kaklase ko pero kaagad na nawala ang ngiti sa aking mga labi nang mamataan ko ang anino mula sa aking likuran. Ang tahimik niyang mga hakbang ang mas lalong nagpapakabog sa aking dibdib. Hindi nga ako nagkamali nang maupo siya sa kalapit kong sofa. Long time no see. Ani niya, kaya napakurap ako. Lumingalinga ako at mukhang ako talaga ang kausap niya. How have you been married? Tumingin ako sa baso na nasa kamay niya. Ayos naman ako. Masaya. Nadinig ko ang palatak ng dila niya. Kailangan ka pang sabihin na masaya ka. Bakit? Nagsisisi ka na ba na ikinasal ka sa stupidong gaya niya? Wayne? Banta ko sa kanya. Minsan pa kasi kaming nagkita noon bago ako ikinasal. Inaaya niya akong itatanan dahil ayaw niya daw na masira ang buhay ko. Hindi ko naman alam kung bakit. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Kahit anong meron kay Inton, asawa ko pa din siya. Ngumisi siya. Do you want me to stole you from him? Napalunok ako. Huwag kang mag-alala. Dadating din tayo sa punto na iyon. Malay mo. Ngayong gabi yun. Napanukso ang ani niya kaya kinabahan ako. Mabuti na lamang at tumayo na siya dala ang alak niya. Sa kaba ko ay hindi ko na malaling naubos ko na pala ang alak na nasa baso ko. Tuloy ay kumuha ko muli sa waiter na lumapit sa akin at ininom din iyon. Bala kong tawagin muli iyong waiter pero bigla akong nanghina. Ramdam ko ang bawat ikot ng paningin ko. Anong nangyayari? Kabadong saad ko. I told you. Baka ngayong gabi nga yun. Nang lumingon ako sa gilid ko ay naroon si Wayne at nakangisi sa akin. Nanghihina ako nang maramdaman ko ang maagang paggapos sa mga braso ko. Pakawalan mo ako! Maawa ka sa akin! Luha ang saad ko. No! Matigas na aniya. Kung ito lang ang paraan para pakawalan mo ang lintik na lalaki na iyon, ay gagawin ko, Fel! Aniya. Napaluha ang mata ko nang mag-umpisa na siya sa kanyang ginagawa. Pakiramdam ko ay tinatakasan ako ng lakas habang patuloy niyang inaangkin ang katawan ko. Bakit mo kailangan gawin to? Alam kong mahal mo ko at mahal din kita, pero hindi yun nangyari dahil sa pagiging selfish ng Inton na yun. Inagaw ka niya sa akin. Bakas ang gigil sa tinig ni Wayne. Napapikit ako nang maramdaman ko na siyang gumagalaw sa ibabaw ko. Totoong minahal ko siya, pero wala akong magagawa dahil natutunan ko na ding mahalin si Inton. May ibang pamilya ang asawa mo. Bigla ay aniya na nagpatigil ng husto sa akin. Hindi ako nakagalaw kahit na alam kong ipinupunla na niya ang kanyang lahi sa akin. Sabihin mo hindi yun totoo. Nauutal na saad ko pero hindi siya kumibo. Handa kitang saluhin, Felicity. Akin ka na lang. Ani ni Wayne pero hindi ko siya pinansin. Kaya ba? Kaya niya ba ako ganun kalamig na pakitunguhan? Nasabi ko. Na mga sandaling iyon ay hindi ko alam ang gagawin ko. Hinintay kong maalis ni Wayne ang sarili niya sa akin. Ayoko. Umiiling na saad ko. Si Inton. Siya lang ang mahal ko. Sambit ko. Hindi ko alam kung nasaktan ko siya pero iisa lang ang alam ko. Iyon ang kausapin ng asawa ko. Isa-isa kong pinulot ang mga damit na iyon at isinuot. Hindi ako nagpaalam kay Wayne, sa halip ay nagtatakbo na ako palabas. Hindi ko alam na halos nag-uumaga na. Sarado na ang lugar na pinaganapan ng alumni. Felicity! Nabato ako sa tinig na iyon. Nang mapalinga ako ay si Amelia ang nandoon. Akala ko malis ka na. Kagabi pa kita hinahanap. Nag-check-in ka pala? Inosenteng aniya na ikinabahala ko. Wayne? Gulat na aniya pa habang nakatingin sa likod ko kaya lalo akong kinabahan. Wait. Huwag niyong sabihin na Baka hulugan akong tinitigan ni Amelia. Naka-check-in kami sa loob. Saad ni Wayne ay kinatigil ko. Gusto ko na siyang sampalin nang magsalita siyang muli. Pero magkaiba ng room, kaya hindi mo kailangan mag-isip. Dagdag pa niya.
tsaka kami dinaanan. Mukhang napaniwala niya naman si Amelia dahil ngumuso ito. Napakasuplado niya talaga kahit kailan. Ani ni Amelia. Nga pala, hatid na kita. Gusto mo? Alok sa akin ni Amelia na kaagad kong tinanggihan. Hindi na. Kaya ko ng sarili ko. Salamat na lang, Amelia. Nakangiting sagot ko tsaka ako tumalima. Ngunit gano'n na lang kabilis na nagbago ang ngiti ko. Pakiramdam ko ay paulit-ulit na bumabaon sa isip ko ang tinig ni Wayne tungkol kay Inton. Pagdating sa bahay ay kaagad akong pumasok sa kwarto niya. Kahit kasal kami ay hiwalay din ang aming kwarto. At bilang paggalang ko sa kanya ay hindi ako pumapasok dito. Maliban lang ngayon. Isa-isa kong hinalungkat ang mga damit niya pati na ang drawer niya pero wala talaga akong mahanap. Kaya isasara ko na sana yung drawer nang may lumipad na papel sa sahig. Pinulot ko iyon at nakita ko si Inton. Masayang masaya siya sa picture habang nakayakap sa babaeng maganda. Nanginig ang kamay ko habang nakahawak sa litrato na iyon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Napasalampak ako at nagunahan ang luha sa mga mata ko. Bakit? Bakit niya ako pinakasalan kung ganito lang din naman ang gusto niya? May kulang ba sa akin? Naging mabuti naman ako may bahay, di ba? Kausap ko ang sarili ko. Napahiga ako sa sahig. Hindi ko alam kung paano i-handle ang sakit sa dibdib ko hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako doon. Kung dati ay tahimik at patamlay ako, ngayon ay parang tumriple pa yon. Nawalan ako ng ganang kumain. Miss Felicity, kumain na po kayo. Ano po bang problema? Ani ni Amira. Tiningnan ko siya pero awa lang ang nakita ko sa kanyang mata. Uuwi na po si Sir Anton makalipas ang 3 araw kaya umayos na po kayo. Aniya. Nagulat ako pero ano nga bang ire-react ko sa oras na magkita kami? Kapansin-pansin po kasi ang pagbagsak ng katawan niyo eh. Aniya pa. Kailan siya tumawag? Natutuliro, nasambit ko. Kagabi po, sa telepono niyo. Hinahanap po kayo kagabi, hindi ko kayo makita. Akala ko po umalis kayo eh. Aniya pa. Tumawag siya sa telepono. Bago yun. Bakit kaya? Maya-maya ay malakas na nagring ang telepono. Sino kaya yun? Nagmamadali akong pinuntahan ang telepono at kaagad na sinagot yun. Umaasa ako na si Inton yun. Hello. Pauwi na ang husband mo. Be careful. Tandaan mo. Habang hinuhuli mo ang ahas, lalo itong nagiging mabagsik. Sigurado kong isasama niya pauwi ang babae niya, kaya maging maingat ka. Ani ni Wayne. Napakurap ako. Para bang alam na alam niya ang mga mangyayari. Ibinaba ko ang linya. Hindi ko alam kung ano ang mas tamang gawin. Nalilito ako kung maniniwala ba ako kay Wayne. Sa totoo lang, ay mas pinoproblema ko ang tungkol kay Inton kaysa sa naganap sa amin ni Wayne. Kahit kung susumahin ay mas kataksil-taksil ang ginawa ko kung palabas lang lahat ng sinabi ni Wayne tungkol sa asawa ko. Ayoko ding makahalata si Inton kaya kahit wala akong ganang kumain ay ginawa ko. Binawi ko ang mga oras na hindi ko nakain hanggang sa dumating ang araw na pauwi na si Inton sa bahay. Balak kong obserbahan ang kilos niya. Alam kong mahahalata ko kung may babae nga siya. Inayos ko ang sarili ko. Kahit may pagdadalawang isip ay nagmukha akong masigla. Matamis na ngiti pa ang sinalubong ko kay Inton na pumasok siya sa sala. Medyo nagulat ako sa biglang pag-uwi mo ah. Nakangiting wika ko. Maaga kasi natapos yung project, so I decided to came early. Aniya. Out of nowhere nang yakapin ko siya. Bakit? Bigla ay Aniya. Hindi ko alam kung puso niya ba o puso ko ang nadidinig ko. Napakabilis ng tibok nito. Anong ginagawa mo? Hayan na ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Gusto kong maluha at itanong kung totoo ba ang sinabi ni Wayne pero humiti lang ako. Wala. Namiss lang kita. Saad ko. Tumango. Aakyat na ako. Magpapalit ako ng damit. Aniya. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang talikuran niya ako. Inaasahan kong may pabango akong maaamoy sa kanya pero alcohol ang naamoy ko. Malamang na nagsanitize siya ng kamay niya. Kung dati ay wala akong pakialam,
Ngayon ay kailangan kong kumilos. Hindi maaaring masira ang marriage life ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto niya. Kitang-kita ko na may kausap siya sa phone niya at mukhang seryoso siya. Matutulog lang ako ng kaunti. Maya-maya ay pupunta din ako dyan, okay? Always take care. I love you. Aniya, na ikinasalo ng aking dibdib. Ang puso ko ay parang sinaksak ng maraming beses. Nanunuot ang sakit sa laman ko pero hindi ko alam kung saang parte ng aking katawan. Nanghihina akong humakbang. Ang mga binti ko ay nag-uumpisa ng manginig dahil sa kaba na nasa puso ko. Nagkulong ako sa kwarto ko. Nilak ko iyon at ganun na lang ang naging sigaw ko. Ganun na lang ang pagtatanong ko sa sarili ko kung paano niya nagawa sa akin ang mga bagay na ito. Hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong gawin para mahalin ako ni Inton. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umiiyak nang may kumatok sa pinto. Ma'am Felicity, aalis na daw po si sir. Ani ni Amira. Kaagad kong pinahid ang luha sa aking mata at pinagbuksan siya. Nasaan siya? Palaban na saad ko. Nakaalis na po. Bakit hindi mo ako tinawag kaagad? Giit ko. Hindi ko na napigil na masinghalan siya. Ma'am, sabi niya po, sabihin ko daw po sa inyo kapag nakaalis na siya. Lalo akong nagitngit ng galit. Hindi ako pwedeng basta mag-drive dahil makikilala niya ang kotse ko. Nagtatakbo ako palabas at balak nang umarkilan na lang sa labas pero napasinghap ako nang bumalandra sa harapan ko ang pamilyar na kotse. Bumaba ang bintana noon at naroon si Wayne. I can be your driver, ma'am. Aniya. Hindi ko siya kinibo at basta na lamang sumakay sa kotse niya. Alam mo kung saan siya pupunta? Tanong ko habang nasa daan ang tingin ko. Nag-isip siya sandali. Nagkasalubong kami 2 years ago sa Amerika. Alam mo, noon pa lang gusto na kita. Hindi ba't kinausap ko pa ang daddy mo? Pero ayaw niya sa akin dahil hindi nga ako ganun kapera. Na-curious ako kung kamusta ka na kaya naman lihim kong sinundan ng asawa mo. Dahil umaasa ako na makikita kita. Na masaya kasama niya. Pero lalong lumala yung galit ko nung makita ko yung babae. Buntis siya that time. Umikit si Wayne na para bang ganun na lang kasakit para sa kanya ang kanyang mga binabalikan. Gusto kong tanungin yung babae kung mag-ano sila ni Inton but they kiss each other. Tingin mo, kaibigan ba ang dapat kong isipin sa ganun? Kung ganon, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Nanginig ang boses ko. Ibig sabihin ay may anak na nga sila ng babae. Dahil natakot ako. Hindi ko kayang nakita ka na nasasaktan, Felicity. Ayokong danasan mo yung sakit na pinaranas mo sa akin noon dahil napakahirap. Emotional na Anya. Parang ang pabulong na lamang yun. Mali pa din. Karapatan ko pa din yun bilang asawa. Giit ko. Tsaka, nung panahon na yun, kasalukuyan pa lamang akong nakikilala sa industriya kaya hindi ko pwedeng sirain ang pangalan ko. Katwiran pa niya, pero hindi ko napigil ang pag-iyak. Pinakasalan ka niya para pagtakpan ang kalokohan niya. Hindi sila pwede ng babae. Dahil magkalaban ang pamilya nila sa negosyo. Ayaw ng daddy niya sa pamilya ng babae at para hindi yun mahadlangan ng daddy niya, ay pinakasalan ka niya. Paano niya nagawang paglaruan ng damdamin ko, Wayne? Nananahimik ako. Gusto ko lang na magkaroon ng simpleng buhay. Mahirap pa yun? Tanong ko, pero hindi siya umimik. Huminto kami sa isang mataas na building. Nakalagay ang titulong Buenaventura Hotel sa itaas ng entrada. Kaya ako alam kung nasan sila dahil nandyan sila sa sarili kong hotel. Ani ni Wayne. Mula sa likod ng kinauupuan niya ay kinuha niya ang cup at siyang ipinatong sa ulo ko. Be brave, baby. Bulong niya. Niluwagan niya ang tie na nasa leeg niya tsaka bumaba ng kotse. Pinagbuksan niya ako. Hindi na ako magdadala ng tissue. Nandito na ang kamay ko at handang punasan ng mga luha mo. Aniya, tsaka nanguna sa paghakbang. Pagpasok niya ay niyuyukuan siya ng mga empleyado niya. Nakangiti ang mga ito sa kanya. Karamihan sa mga babae ay nakikislapan ng mga mata dahil sa kagwapuhan ni Wayne. Kung sa bagay, sino nga bang hindi magkaka-interes sa gaya ni Wayne?
Sa pool na lamang noon ay kadalasang isinasabak siya sa mga pageant competition dahil sa napakagwapo niya mukha at machong pangangatawan. Walang tapon kay Wayne dahil matalino din siya. Ewan ko ba kung bakit nga ba hindi pa ako sumama sa kanya noon nang yayain niya akong magdanan. Sumakay siya sa elevator kaya sumunod na din ako. Kinakabahan ako pero alam kong nandyan si Wayne na handang umalalay sa akin. Hinawakan niya ang nanalamig kong mga kamay habang paakyat ang elevator. Calm down. Nandito ka para kumprontahin siya. Huwag kang mag-alala. Si Inton pa din ang makakita mo. Mas dapat pa nga siyang mag-alala dahil sa oras na sigawan ka niya, 3 o 4 na ngipin niya ang lalagasin ko sa bibig niya. Hindi ako nagbibiro, Felicity. Tapos na ang pagtitimpi ko. Seryosong Ania. Nang tumunog ang elevator ay binitawan niya ang kamay ko. Room 204. Ani ni Wayne. Tumango ako. Ibinog ako ang malalim kong paghinga. Tinakpan ng palad ni Wayne ang camera sa tapat ng pinto bago ako mag-doorbell. Hindi naman maganda kung di sila magugulat, di ba? Nising ani ni Wayne. Sa gilid lang ako. Huwag mong isasara ang pinto. Bilin niya, kaya tumango ako. Nag-doorbell ako at tulad ng inaasahan ni Wayne ay bubuksan niya ang pinto nang hindi sila nagtatanong kung sino ako. Wala silang inaasahang bisita kaya aalamin nila kung sino. Bahagya ko pang naaamoy ang pabango ni Inton nang bumukas iyon at babae ang bumungad sa akin. Maputi at maganda tulad nung nasa picture na kasama niya. Sino po sila? Kaagad siyang natigilan na makita ako. Mukhang kilala niya ako. Aware siya na may asawa si Inton. Itatanong ko sana kung nandyan si Inton Herrera, saad ko. Love? Sino yan? Pagsilip ni Inton ay nagkabulagaan kami. Dapat nga hindi na ako magulat na makita siya dahil inaasahan ko na ang mga bagay na ito samantalang siya ay hindi. Felicity? Ania. Tumango ako. Nanggilid ang luha ko pero pinigil kong pumatak iyon. Ayoko magbukang mahina sa kabit niya. Ako nga. Lakas loob na saad ko. Anong ginagawa mo dito? Kumunot ang kanyang noo. Hindi ba dapat ako nagtatanong sa'yo niyan? Ano ang ginagawa mo dito? Yang babae sa tabi mo, sino siya? Mas nanghina ang tuhod ko na may batang babae na sumulpot sa gilid niya. Daddy? Tawag nito sa kanya at nagpapakarga. Wala akong sasabihin. Umuwi ka. Doon tayo mag-usap. Saad ko, tsaka ko siya tinalikuran. Bakit hindi pa dito? Lakas loob na sabi ng babae. Masama ko siyang tiningnan. Siya ang humarap sa akin at hinarangan niya si Inton. Saang kamay ng Diyos ka kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha mo? Sarkastikong saad ko habang hindi makapaniwala. Ang tapang mo din ano? Taas noo na sambit ko. Bakit? Isa ka lang panakip sa lahat, babae. At kahit anong gawin mo, ako ang pipiliin ni Inton. Sira ulo ka ba o sadyang tanga ka lang? Mapang-asar na sabi ko. Ngumisi ako. Hindi mo ba naiisip na kahit anong gawin mo, kahit saan daanin, kabit ka pa din? Inanakan ka lang niya kaya wag na wag mo akong pagmamalakihan dahil sa akin kasal ang lalaki pinaglalaban mo. Ako ang nagdadala ng apelido niya at hindi ikaw na Kirida. Abang yabang mo ah! Ania. Tsaka akmang sasampalin ako nang saluhin iyon ni Wayne. At sino ka namang pakialamero ka? Ani ni Inton. Tamad siyang tiningnan ni Wayne. Pag-aari ko ang tinutuluyan niyo. Nagreklamo kasi sa akin ng asawa mo. Hindi ko naman kasi alam na kabit mo pala ang binabahay mo dito. Pasensya ka na ha? Ani ni Wayne. Pero halata naman na nang-iinis din siya. Ibinigay ni Inton sa babae ang bata at isinirado ang pinto pagkalabas niya para kausapin kami. Umuwi ka. Doon tayo mag-usap. Wika ko. Tsaka ko siya tinalikuran pero mahigpit na hinablot ni Inton ang kamay ko. Wag mo akong talikuran! Ania. Pero malakas na tinapik ni Wayne ang kamay niya. Hindi ako papayag na dito ka gumawa ng gulo. Tama ang asawa mo. Doon kayo sa inyo mag-usap. Saad ni Wayne. Tiningnan niya ako. Mauna ka na. Aniya sa akin kaya tumango ako. Bitiwan mo nga ako! Dinig ko ang sigaw ni Inton pero hindi ko na sila nilingon pa.
Sumakay ako sa kotse ni Wayne at nagantay ng sandali hanggang sa matanaw ko si Wayne na naglalakad palabas ng building niya. Wala si Inton. Nasaan si Inton? Tanong ko. Binigyan ko ng konting leksyon. Saad niya? Tiningnan ko ang kamao niya na may sugat at mamula-mula. Nag-away kayo? Hindi na mahalaga yun. Magpalakas ka. Maya-maya uuwi din ang walang yang yun sa bahay niyo. Kung sakali nasaktan ka niya ay nasa labas na ako ng bahay niyo at taga-antay ng signal mo. Kahit na trespassing ako, tatapusin ko siya kahit na makulong ako. Bigla akong naawa kay Wayne. Habang ako ay narito sa sitwasyon na walang pag-asa, ay ganoon din ang pinagdadaanan niya. Ang kaibahan lang, siya ako at ako naman si Inton. Hindi ko na kinausap pa si Wayne. Hinintay ko na lamang na makauwi ako. Kahit nga magpaalam ay hindi ko ginawa dahil wala na akong sapat na lakas. Ma'am? Ani ni Amira sa akin pero nayakap ko siya kasabay noon na gumalaw ang balikat ko. Si Wayne lang meron ako sa ngayon pero hindi ko siya maaaring iyakan dahil ayoko mas masaktan pa siya. Ma'am, bakit po? Ani ni Amira. Ang Sir Inton mo. May kabit siya at 2 taon na ang anak nila. Luha ang wika ko. Napasalampak ako sa sakit na nararamdaman ko. Kanina ko pa pinipigil ang emosyon ko dahil hindi ko alam kung paano ko ito ilalabas. Bakit, Amira? Saan ba ako nagkulang? Kailanman ay hindi ko siya kinalimutan samantalang ako ay niloko niya at ang mas masakit pa ay 2 taon. Hanggang kailan niya ako balak lokohin, Amira? Iyak na saad ko. Hinaplos ni Amira ang mukha ko at naupo sa harap ko. Alam ko po na napakasakit ng pinagdaraanan niyo pero tandaan niyo pong merong ako na palaging handang dumamay sa inyo, ma'am. Sasamahan ko po kayo kahit saan kayo pumunta. Umiiyak na saad ni Amira tsaka niya ako niyakap. Hinaplos niya ng paulit-ulit ang likod ko. Kinuhanan niya ako ng tubig matapos ay hinatid sa kwarto ko. Tiningnan ko ang wedding picture namin ni Inton. Napakasaya ng mga ngiti namin. Inalala ko ang mga panahon na iyon. Buong akala ko ay mahal niya ako. Pero matapos ang araw na iyon, ay naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Saan ako pupunta nito? Paano na ako? Sa totoo lang, ay hindi ko alam ang dapat kong gawin pero hindi ako papayag na sa aming dalawa ay ako ang mas malulugi. Kaagad kong kinuha ang mga papeles ng mga ari-arian niya. Sisimutin kong lahat. Sisiguraduhin kong ikaw ang mawawalan at hindi ako, Inton. Paluluhurin ko kayo. Iginaya ko ang gamit ko. Hindi ako martir para magpatuloy pa kahit alam ko nang may babae siya. At ano ang gusto mong mangyari? Maghiwalay tayo? Aniya, nang babain ko siya sa sala. Malakas ang loob niya na tanungin ako ng ganoon dahil alam niyang hindi ko siya kayang iwan. Bakit? Ano bang inaasahan mo? Nalumuhod ako? Nalimusin ko ang lahat ng pagmamahal mo? I'm so tired, Inton. Pagod na ako. Pagod na akong intindihin ka. Na mahalin ka. Na mamalimos ng atensyon mula sa'yo. Hindi ko na kayang magstay. Wala na halos luhang lumabas sa mata ko. Inubos mo na lahat ng meron ako kaya please, stay away from me. Sa galit ko, ay ngayon ko lang napansin ang mga pasa sa mukha niya. Mukhang ito yung dahilan ng sugat sa kamay ni Wayne. Kumunot ang noo niya. Sa tingin mo ba papayag ako makipag-divorce sa'yo? Para ano? Para mapagbigyan ng pagmamahalan niyo ng Wayne na yon? Ngumisi siya. Tsaka umiling. Ngayon ko lang naisip na yung Wayne pala na patay sa'yo noon at ang Wayne na kasama mo ngayon ay iisa? Sa tingin mo tanga ako? Binibintang mo sa akin ang ginagawa mo? Napanuksong Anya. Wow! Bintang? Bintang pa bang matatawag yun kung nakita ko na ang lahat ng ebidensya? Makahulugan akong ngumisi. Pinapalaya na kita, Inton. Salamat. Huling wika ko bago ako umakyat papunta sa kwarto ko. Wala pa sa ulirat si Inton kaya hindi niya pa maaalala ang mga properties niya. Nagmamadali akong lumabas hila ang mga maleta ko. Ma'am! Tawag sa akin ni Amira. Dala niya ang isang bag niyang maliit. Sasama po ako. Aniya.
kaya tumango ako. Tinulungan niya akong hilain ang mga bag ko. Ni hindi ako nilabas ni Inton. Siguro nga hinihintay niya na lang na bumitaw ako. Paglabas ko ay nandoon si Wayne. Hindi ako sasakay. Nagpapasalamat ako sa iyo, Wayne, ngunit pakiusap. Lumayo ka na muna sa akin. Gusto kong mapag-isa. Wika ko. Tiningnan niya lang ako at sinusubo kung talaga bang buo na ang loob ko. Maya-maya ay lumabas siya. Yumuko siya para hagkan ng noo ko. Basta, kung kailangan mo lang ako, tawagan mo ko. Darating ako kahit saang lugar pa yan. Aniya, tsaka siya pumasok sa kotse niya. Sumakay kami ni Amira sa tricycle. Kahit kay mama at papa ay wala akong balak na ipaalam ang mga nangyari sa akin. Kahit anong mangyari ay kasal pa din kami ni Inton, kaya tuloy pa din ang pinansyal na kailangan nila mula sa pamilya na manloloko kong asawa. Sa Palawan naming pinili ni Amira magstay. 1 taon na din mahigit ang nakaraan. Miss Felicity, isasama niyo po ba si Phoenix? Ani ni Amira. 4 na buwan na mula nang maipanganak ko ang anak namin ni Wayne. Hindi na. Ikaw na lang sigurong bahala sa kanya. Medyo magiging busy ako today kaya hindi din kami makakapag-bonding ni Phoenix. Wika ko. Isa na akong CEO sa sarili kong wine company. Dahil si Wayne ang nag-iugat ng lahat, kaya naisip kong wine ang itayong business dahil baka swertehin. Hindi naman ako nagkamali dahil mapalabas o loob man ng bansa ay supplier na ako. Pero, hindi ba mas magiging maganda kung pati ang Manila pagtatayuan natin ng pang-7 branch? Singit ng isa kong investors. Wala, napapaisip lang kasi ako. Alam naman natin na yun ang center ng bansa. Nandoon ang mataong lugar, kaya sayang naman kung di tayo maglalagay pa ng isa doon. Sayang ang pagkakataon hanggat malakas pa sana. Napaisip ako bigla. Hindi pa kami nakikita ni Wayne, lalo naman ni Inton. Oras na malaman niyang may anak kami ni Wayne ay magugulo na naman ang buhay ko. Pero malawak ang Manila, kaya imposibleng mahanap din nila ako doon. Sige, bakit nga ba hindi? Nakangiting wika ko. Kaya naman ikaw talagang pinili kong makapartner, Miss Felicity. Dahil hindi ka makasarili. Kung papayagan mo ay ako na mag-aasikaso noon dahil naiintindihan ko namang may baby ka. Tumango ako. Salamat na lang talaga kay Mr. Morel dahil naiintindihan niya ako. Sa huli ay nakipag-shake hands ako bilang pagtatapos ng meeting namin. Sa Caribbean Resort po ba tayo, ma'am? Ani ni Diego. Oo, may guest kasi ako doon na gusto kong makausap Sagot ko. Bukod sa wine company ay pinasok ko na din ang pag-i-invest ng mga resort at ang Caribbean ang madalas na dayuhin ng mga kilalang tao o mga foreign kaya hindi na bago sa akin kung gusto akong makilala ng mga VIP guests namin. Pagdating doon, ay medyo masakit na sa balat ng araw kaya nag-shades ako. Hindi ko na din inalis ang coat ko. Ma'am, sa office ko na lang po siya pinatuloy. Ani ni Miriam. Siya ang nangangalaga ng malaking resort na ito. Kamusta? Madami pa din bang tao? Saad ko na pumasok kami sa elevator. Yung local po ma'am, halos 70% na lang po. Samantalang ang mga international ay nasa 95% pa po ang bilang. Kadalasan nga ay VIP ang kinukuha nilang room. Ani ni Miriam. Maganda kung ganun. Yung guest na gusto ako makausap, international ba siya? Usisa ko para naman magkaroon naman ako ng idea. Local po, pero kakabalik lang po niya ng bansa. Hindi po nagpakilala dahil gusto niya daw po kayong makilala. Ani ni Miriam. Ganun ba? Sige, ayos lang. Sagot ko. Bago bumukas ang elevator ay nag-ring ang phone ko kaya tumigil ako sandali pagkababa ko. Ma'am, umiiyak po si Phoenix. Hinahanap po yata kayo. Ani ni Amira. O sige, papasundo kita kay Diego. Nandito naman na ako sa resort Akala ko kasi mahaba-haba pa ang kwentuhan namin ni Mr. Morel. Katwiran ko. Sige po. Sagot niya kaya pinatay ko na ang linya. Dumiretso ako sa opisina ko. Inaasahan kong mabubungaran ko ang guest sa sofa pero nang lumingalinga ako ay wala siya. Kaya't sa swivel chair na nakatalikod ako napatingin. Ba't sino ba to? Ang lakas ng loob upuan ng upuan ko. Sa lubong ang kilay na saad ko sa sarili ko. Tumikhim ako para kunin ang atensyon niya.
Gumalaw ang upuan tulad ng inaasahan ko kasabay noon nang umikot ang swivel chair at halos magitla ako sa kinatatayuan ko na makita ko si... Wayne? Sambit ko. Nakangiti siya ng matamis sa akin. Kamusta? Tagal din ah. Aniya. Tumayo siya habang nakasuksok sa kanyang bulsa ang dalawang kamay niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Umiling siya. Gusto ko lang naman kamustahin yung sanggol na nasa ospital at yung nandun sa bahay mo. Bigla ay naging seryoso ang mukha niya. Wala kang karapatan na kamustahin sila, Wayne. Pakiusap, hayaan mo na lang kaming mag-iina. Saad ko. Tsaka ko inilayo ang aking mata pero humakbang siya at hinawakan ang pulsuhan ko. Pwede ba? Huwag ka namang selfish, Felicity. Alam mo bang sobrang nag-alala ako sa'yo? Hinanap kita kung saan-saan. Akala ko nagpatiwakal ka na sa sobrang depress. Hindi ako nakakatulog ng maayos pero heto ka lang pala. Sinosolo ang mga anak natin. Wayne! Malakas na sigaw ko pero pareho kaming napalinga sa pagbukas ng pinto. Ma'am? Ani ni Amira na pumasok karga si Phoenix. Yan na ba ang anak ko? Ani ni Wayne. Napabagsak ang aking balikat. Mukhang wala na akong magagawa. Nilapitan ni Wayne si Amira at kinarga ang anak niya. Napakagwapo mo, anak. Galak na aniya. Nagkaroon ng komplikasyon si Felix kaya naiwan siya sa hospital. Wika ko. Aware din si Amira na si Wayne ang ama ng mga bata kaya pansamantala siyang lumabas. Anong komplikasyon? Aniya. Bumaba ang red platelets niya kaya kailangan niya manatili sa hospital. Dali natin siya sa Manila. Doon ay alam kong magiging maayos siya. Hindi ka ba naawa sa anak mo? Pangungonsen siyang aniya pero hindi ko siya pinansin. Hinahanap ka na din ng mama at papa mo. Tingin mo sa loob ng mahabang taon, hindi nila malalaman ang tungkol sa inyo ni Inton? Ha? Ano ang lagay ni mama at papa? Tanong ko. Umalis na sila sa daddy ni Inton. Kinausap ko sila na magiging investors nila ako sa isang kondisyon. Hahayaan nilang ligawan kita. Dahil may pera na ako. Inaasahan ko na papayag sila. Nagmamalaking ani ni Wayne. At paano naman ako? Pumayag ba ako? May anak ka sa akin. Whether you like it or not, liligawan kita. Seryoso ako, Felicity. Handa akong paghirapan ng lahat, kaya pakiusap. Mahaba na ang palugit na binigay ko para makamove on, kaya please. Masuyong aniya. Pero hindi ko alam ang isasagot ko, Wayne. Takot na akong sumugal. Huwag kang matakot. Hindi sugal ang gagawin mo sa akin. Pangako. Poprotektahan ko kayo ng mga bata. Na mga sandaling iyon ay gulong-gulo pa ako. Kung tutuusin ay masaya na ako sa Palawan pero hindi ko naman maaaring pabayaan si Felix na basta na lamang mamatay. Totoong kulang na kulang sila sa gamit dito. Kaya nga kadalasan ay sumasadya talaga sa Manila ang karamihan na may mga malalang kondisyon para magpagamot. Kaya't pinalipas ko lang 3 araw kong pag-iisip bago ako sumama kay Wayne kasama si Amira at ang 2 anak ko, sakay ng pribadong sasakyan ni Wayne panghimpapawid. May doktor din kaming kasama na siyang sumisilip kay Felix habang nagbabiyahe kami. Sa lugar na noon ay kinamumuhian ko, ngayon ay heto at muling babalikan ko. May sariling unit si Wayne at doon niya kami pinatuloy para daw masiguro niya ang kaligtasan namin. 2 room. Sa kanan ng kay Amira at sa inyo naman ng mga anak ko, master bed, sa kaliwa. Namula ako sa sinabi niya. Naninibago pa ako sa pagtawag niya ng anak ko kina Phoenix at Felix. Papupuntahin ko ang doktor na mag-aalaga kay Felix. Alam ko dito mas matutugunan ang kaligtasan niya kaysa sa Palawan na malayo sa sibilisasyon. Paliwanag ni Wayne. Kaagad niya din kasing pinaalis yung doktor na sumama sa amin pauwi dito sa Maynila. Mauna na ako. Paalam na aniya. Wayne. Tawag ko sa kanya. Nilingon niya ako kaya nilapitan ko siya. Kung ano man ang meron sa atin ngayon, dahil lang yun sa mga bata. Tandaan mo sana. Saad ko, pero hinaplos niya ang labi ko gamit ang hinalaking daliri niya. Mali ka. Kung ano man ang meron tayo ngayon,
ay dahil yun sa kagustuhan natin. Ibinigay mo ang sarili mo sa akin kaya ka may anak at sumama ka sa akin hindi lang dahil sa mga bata, kundi dahil may tiwala ka sa akin at alam mong ligtas kayo sa mga kamay ko. Nakangiting Ania, tsaka ako hinagkan sa noo. Magpahinga ka na. Pagbalik ko ay ako na mag-aasikaso sa mga anak mo. Ania, bago tuluyang umalis. Pagbalik ko ay makahulugang nakangiti si Amira. Mahal na mahal po talaga kayo ni Sir Wayne. Ania, swerte na po kayo kung may mas hihigit pa kayong makikilala sa kanya. Bakit hindi niyo po siya bigyan ng pagkakataon? Tutalay, wala naman po siyang ginawa sa inyo. Saad ni Amira na nagpagulo sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko pa bubuksan ang puso ko. Pero ayoko ding walang nakagis ng ama ang mga anak ko. Hindi. Didepende na lang siguro ako sa tadhana. Dahil kahit umayaw ako, kung gusto ng tadhana, wala din ako magagawa. Hindi na din nahirapan si Amira dahil may mga kasambahay din sa unit ni Wayne. Patulog na ako na bumalik siya para asikasuhin si Felix na may sarili din palang kwarto. Good night, baby. Ania, nang ayusin ang kumot ko. Hindi ko alam kung sa akin o kay Phoenix ba siya nagpapaalam. Wayne, mukhang maganda ang mood natin ah. Biro sa akin ng assistant ko. Si Emily. Anak siya ng kaibigan ni Daddy. Coffee for you, sir. Ania pa, kaya ngumiti ako. Salamat. Saad ko. Humigop ako doon at kapansin-pansin ang malagkit niyang tingin sa akin. May dumi ba ako sa mukha? Tanong ko, pero umiling siya. Napakagwapo niyo. Talaga bang wala pa kayong girlfriend? Usisa niya. Hindi ko naman pwedeng sabihin na meron, kaya ngumiti ako. Paano kung sabihin kong interesado ako sa inyo? Aniya na ikinataas ng kilay ko. Alam kong seryoso siya. Hindi, syempre biro lang. Aniya, tsaka tumawa. Mauna na po ako. Paalam niya pa kaya tumango ako. Pero alam kong hindi siya nagbibiro. Nakatali na kay Felicity ang puso ko kaya ipagpaumanhin ng kahit na sino ngunit malabong may makakuha ng puso ko. Maya-maya ay marahas na bumukas ang pinto at pumasok si Inton. Kapansin-pansin ang pagbagsak ng katawan niya pati na ang mabilis ang pagbabago ng pamumuhay niya. Ano kailangan mo? Saad ko, tsaka muling humigop ng kape. Nasaan si Felicity? Huwag mo siyang itago sa akin. Ilabas mo ang asawa ko. Galit na Ania. Asawa mo pala eh. Bakit sa akin mo hinahanap? Sarkastikong wika ko. Mayabang ka ha? Ania, tsaka hinila ang collar ng damit ko kaya napatayo ako. Ilabas mo siya! Alam kong palagi kang nakabuntot sa kanya kaya ilabas mo siya! Masama ko siya tiningnan at dahan-dahang inalis ang kamay sa collar ko. Unang-una, wala ka sa posisyon para tratuhin ako ng ganyan. Ikalawa, kahit alam ko kung nasan siya, hindi ko sasabihin dahil isa kang walang kwenta. Nasasabi lang na asawa ka niya dahil kasal kayo pero kahit minsan, hindi mo pinaramdam sa kanya yon kaya lumayas ka sa harap ko. Saad ko, tsaka ko siya itinulak palayo sa akin. Maya-maya ay dumating na din ang mga gwardya para maglabas sa kanya. Mayabang ka! Magbabayad kayo sa akin lalo na ang babaeng yon! Sigaw niya. Gumuso ako at inayos ang tayo sa leeg ko. Siraulo na siya. Tingin niya ba hahayaan ko siyang makuha ulit si Felicity sa akin? Manigas siya. Wala sa plano ang pagbabakasyon sa Palawan kaya naman tambak ang trabaho ko. May mga appointments at meetings na akong kinansel dahil hindi ko mapuntahan. Kinuha ko ang phone ko at kaagad na denial ang number ni Felicity. Did you eat your breakfast? Bungad ko. Sir, si Amira po ito. Namula ako. Tiningnan ko ang phone ko at tama naman ang tinawagan ko. Si Felicity ang naroon. Nasaan siya? Tanong ko. Sir, nasa ibaba po. Sinugod po kasi kami ni Sir Inton dito eh. Ani ni Amira. Kaya napatayo ako. Nagmamadali akong tumakbo palabas. Leche ka? Talagang may lahi kang ang aso. Biruin mong naamoy mo pa ang mag-ina ko sa sarili kong unit? Huwag ka lang magkakamali na galawin sila dahil papatayin talaga kita, Inton. Leche ka? Nagangalit na wika ko, tsaka ako sinakyan ang kotse ko.
Sa parking lot ako agad dumiretso at inabutan ko si Inton at Felicity. Nakita kong nakaluhod si Inton. Bigla akong binalot ng kaba. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Maawa ka. Huwag naman pati ang anak ko. Umiiyak na ani ni Inton. Ano bang pinag-uusapan nila? Naisip mo ba ang mga bagay na yan ang ipagkait mo sa akin ng pangarap kong pamilya? Bakit mo ako nagawang durugin? Kayong wala akong ibang ginawa sa'yo, kundi ang buuin ka. Nagpakatanga ako dahil umaasa akong magbabago ka, pero mas pinili mong yukuran ang buong pagkatao ko. Emosyonal na sabi ni Felicity. Pinagsisisihan ko na yun. Maawa ka naman sa akin. Bigyan mo ako kahit panggamot lang ng anak ko. Niwing ani ni Inton. Naawa ako para sa kanya. Ibig sabihin ay wala na nga siyang pera. Naghirap na siya matapos kunin ni Felicity ang lahat at ipalipat sa pangalan niya ang mga ari-arian ni Inton. Ikaw? Noong mga panahong sinaktan mo ko, na nagmakaawa ako sa'yo, nakinig ka ba sa akin? Tulad ko, gumawa ka din ng paraan para maisalba ang sarili mo. Tandaan mong, hindi pa ako tapos maningil, Inton. Tumutulo ang luha na saad ni Felicity, tsaka siya tumalikod, pero sumigaw si Inton. Isang hakbang mo pa. Matutuluyan ka sa oras na huwakbang ka pa. Mamamatay ka. Ani ni Inton habang nakatutok ang baril kay Felicity. Pero hindi ko nakitaan ng takot si Felicity. Dati mo ba akong pinatay, Inton? Luha ang ani ni Felicity. Akala ko okay na ako. Pero sa tuwing nakikita ko ang mukha mo, ay bumabalik ang galit at pagkamuhi mo. Nandidiri ako sa sarili ko. Nakakadiri ka. Tapos na yun. At matagal na. Ibigay mo ng hinihingi ko para matapos na to. Ani ni Inton. Para sa'yo, oo. Pero para sa akin, yung matagal na yun, nandito pa din at paulit-ulit na itinatanong ng puso ko kung sino ka. Sino ka para tapakan ako ng ganito? Ngayon, ikaw at ang babae mo. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo lumuluhod sa harapan ko. Saad ni Felicity. Nasasaktan ako sa kalagayan ni Felicity. Isa lang siyang inosenteng babae na natroma dahil sa walang yang Inton na yun. Pero hindi na ako papayag na muling magsara ang puso niya. Tahimik ang pagbaba ko sa kotse. Nasa likod ako ni Inton kaya nakikita ako ni Felicity. Malakas kong pinalo ang batok ni Inton para mawalan nito ng malay. Sa lakas noon ay hindi ko alam kung kailan pa siya magigising. Nilapitan ko si Felicity. Okay ka lang? Tanong ko. Tumango siya pero kaagad din na napahawak sa balikat ko. Nanghina ang mga tuhod niya kaya inalalayan ko siya. Tumawag ako ng gwardiya na mag-aalalay kay Inton. Sinabi ko na din na iban si Inton sa building kaya hindi na ito makakapasok o makakalapit sa mag-iina ko. Gusto mo bang makita ang lagay ng anak at asawa niya? Tumingin si Felicity sa akin. Inalalayan ko siya pasakay sa ospital. Kung sakali ba nababalik si Inton sa buhay mo, nahanda na siyang magbago para sa'yo, ikaw ang pipiliin ko. Natigilan ako sa sagot niya na iyon. Nakatingin din siya sa akin tsaka siya ngumiti. Ikaw ang pipiliin ko, Wayne. Hindi dahil ikaw ang ama ng mga anak ko, kundi dahil sa dami ng tao na nakakilala sa akin, ikaw lang hindi humusga sa kung ano ako. Matamis na sagot na aniya. Lumunok ako at hindi nakasagot. Salamat, Felicity. Nag-drive ako hanggang sa marating namin ng hospital. Malaki ang potensyal na bumalik siya sa'yo. Palungkot na wika ko. Hindi siya sumagot kaya pinagbuksan ko na siya ng pinto. Kailangan kong maging handa kung ano man ang isasagot ni Felicity sa mga sinabi ko kanina. Hindi ako pwedeng makampante dahil kahit baliktarin ang mundo ay asawa niya pa din si Inton. Inalalayan ko si Felicity hanggang sa marating namin ang kwarto kung saan naroon ang kinakasama ni Inton. Madaming mga makina ang nakakabit doon at tsak na talagang ikinadudurog iyon ng puso ni Felicity dahil isa din siyang ina. Tulad ng batang yan, ay ganyan din ang pinagdaraanan ni Felix ngayon. Yun nga lang, hindi ganyan kalala. Nagtama ang mata ni Felicity at ng babae.
Ang maamong mata ni Felicity ay napalitan bigla ng pagkamuhi. Tara na. Aniya. Tsaka tumalikod pero pareho kaming nagulat nang habulin ng babae ang kamay niya para pigilin. Felicity. Maamong tawag nito kay Felicity. Nagiging nakakadiri ang pangalan ko sa tuwing kayo na Inton na tumatawag. Bitawan mo ko. May gigil sa tinig ni Felicity. Maawa ka. Emosyonal na ang babae. Kung hindi mo pinagbigyan ang kahilingan ni Inton, kaya ka narito. Maawa ka kahit para na lang sa anak namin. Matala siyang nilingon ni Felicity. Mukhang mali ako ng hinala. Marahas na binawi ni Felicity ang kamay niya sa babae. Mabuti na lamang at walang masyadong tao sa kinatatayuan namin. Maawa? Sa anak niyo? Hindi makapaniwalang ani ni Felicity pero nandun ang pagiging sarkastiko. Bakit? Naawa ba kayo sa akin nung mga sandaling nagpapakasarap kayo habang ako nalulunod sa sarili kong luha? Nagpupuyo sa galit si Felicity. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom. Kahit para na lang sa bata. Lumuhod iyong babae. Sa bata? Sa bata? Nabunga ng kataksilan nyo? Bakit? Walang-wala na ba si Inton? Ngumisi si Felicity. Nalulubog ang kalooban ko dahil labas ang inosenteng batang iyon. Pero dahil bunga siya ng kasalanan ay kailangan niyang madamay. Bakit hindi mo ihingi ng tulong sa biyanan mong hilaw? Ayaw niya. Ayaw nila. Hindi nila matanggap ang anak namin ni Inton. Nawawalan ng pag-asa ang ani ng babae. Kung ganun, deserve niyo ang lahat ng yan. Kung anong hirap at pasakit na pinagdaanan ko, lahat yan, kainin niyo. Mabigat na aniya tsaka tumalikod sa babae. Tiningnan ko si Felicity. Talagang kinain na siya ng galit at napakahirap ng baguhin yon. Talagang ang mga taong mababait kung minsan ay nasasagad din. Tiningnan ko yung babae. Papadalhan kita ng panggamot sa anak mo, pero ipangako mong hindi niyo na muling guguluhin pa si Felicity. Totoo ang sinabi niya. Lahat ng meron kayo ngayon ay bunga ng kataksilan niyo ng asawa niyo. Sana lang panindigan ka ni Inton kahit na malaman niya ang malagim mong sikreto. Saad ko. Nanlaki ang mata niya. Mukhang hindi niya inaasahan na malalaman ko ang mga bagay na ilang taon na niyang itinatago sa lahat pero hindi sa akin. Pagbalik ko sa kotse ay nakaduktok si Felicity at gumagalaw ang balikat niya. Okay ka lang? Saad ko. Hinawakan ko ang balikat niya. Hindi ko ginustong maging masamang tao, Wayne. Mali ba? Naipagdamot ko sa inosenteng batang yun ang karapatan niyang mabuhay. Umiiyak na Anya. Hinawakan ko ang kamay niya, tsaka ako isinandal sa dibdib ko at niyakap. I'm sorry. Saad ko. Binigyan ko sila ng tulong pinansyal. Inosente ang batang iyon sa lahat ng kasalanan nila. Tumigil si Felicity sa pag-iyak. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya tsaka ko pinahid ang luha doon. Hindi ko pinlano ang lahat. Bago ko ikwento sa'yo, gusto kong linawin na wala akong kinalaman sa kanila. Nakilala ko lang sila dahil sa kagustuhan kong makita ka. Yung tungkol sa bata, anong ibig sabihin nun? Nung mawala ka, matapos niya mag-usap ni Inton, akala ko kasama ka niya, kaya naman sinundan ko sila kahit saan sila naparoon. Hindi ko sinasadya, nang araw na sumunod ako dun sa babae ni Inton, may lugar siyang pinuntahan. Maliit na grave kung saan may lapida. Nanlaki ang mata ni Felicity at talagang gustong-gusto niyang malaman ang tungkol sa kinukwento ko. Yung anak nila ni Inton. Matagal nang patay. Para hindi siya iwan ni Inton, ay kumuha siya ng ibang bata na ipapalit sa sanggol. Mismo ang ina ng sanggol ang nakausap ko. Malaking halaga, kapalit ng impormasyon na yun. Nasalo ni Felicity ang bibig niya. Yun ang dahilan kung bakit ko nasabing malaki ang potensyal na bumalik si Inton sa'yo. Palungkot na wika ako. Hindi na mangyayari yun. Hindi na ako ulit nagpapagbulag, Wayne. Tumingin siya sa akin. Sana mahintay mo ko hanggang sa mabuo ulit ang puso ko.
Senserong aniya na ikinasaya ng husto ng puso ko. Ibig sabihin, ay malaki ang posibilidad na maayos kami ni Felicity. Paano ang kasal niyo ni Inton? Makikipag-divorce ako sa kanya. Aniya, tsaka ibinalik sa daan ng kanyang mata. Nakangiti kong binuksan ang makina ng kotse ko. Kung kailan gumaan ang loob mo, bukas ang parents mo na makipag-usap sa'yo. Sana din, maging maayos na kayo. Wika ko. Hindi ko pa alam sa ngayon, hanggat hindi ako nakikipaghiganti kay Hinton, hindi ako titigil. Sagad na sa buto ang galit ko, Win. Pero hindi ba mas may kasalanan tayo dahil nagkaanak ka sa akin? Tanong ko. 2 taon na niya akong niloloko bago ako mabuntis sa'yo, kaya hindi niya ako maaaring sisihin sa lahat ng mga nangyari sa akin. Halatang puno pa talaga ng galit si Felicity kaya hindi ko na siya kinausap pa. Magpalamig ka na muna dyan. Yung pinapagawa mo, ako na munang sisilip. Saad ko, makalipas ang 1 araw, sinisimula na kasi ang kumpanya na ipinapatayo ni Felicity. Umunlad na siya talaga. Sa katapat ng pinatatayo niya ay may coffee shop, kaya pansamantala akong tumambay doon para na din magkape. Hindi ko naman alam na makakasalubong ko pala ang ama ni Inton. Mr. Bonaventura, galak na aniya sa akin. Inalok pa nga ako ng shake hands na tinanggap ko naman. Madami akong nadidinig na balita tungkol sa'yo. Hindi ko alam na dito lang pala kita matatagpuan. Aniya, matapos dumating ng kape niya. Hangad kong magagandang balita ang nadinig mo, Mr. Herrera. Nakangiting wika ko. Tingin ko naman ay maganda, maliban lang sa iisang bagay. Pag-agaw ko sa asawa ng anak niyo. Sarkastikong wika ko. Sa halip na sumagot ay ngumiti siya. Mukhang tama ako. Hindi ko naman pinaghihinayangan ng manugang ko na yun. Ani nito, tsaka ngumiti. Mula sa ilalim ay naitikom ko ang kamay ko. Ang babae naman kasi na yun ay walang pakinabang. Dagdag pa nito na ikinakunot ng noo ko. Kumalma ka, Wayne. Gusto ka lang niya asarin. Sino nga ba ang maghihinayang sa gaya niya? 3 taon? O 2? Ni isang supling ay hindi niya nabigyan ng asawa niya. Kaya nga hindi na ako magtataka kung iniwan siya ni Inton. Kumibot ang kilay ko. Ano sabi mo? Napatawa ako. Hanggang ang tawa ko ay naging halakhak. May sira nga talagang ulo niyong mag-ama, no? Tawang sabi ko. Hindi ba nasabi ng hunghang mong anak na hindi siya nakipaghiwalay kay Felicity kahit 1 beses? Kaya nga buo si Felicity na makuha ko. Nagmamalaking saad ko. Mr. Herrera, mukhang babaliktad ang inaakala mong pagpapahiya sa akin. Tumikim siya na para bang naghahanda sa kanyang pagkapahiya. Kaya ba ikinatutuwa niyong nagkaroon ng ibang babae ang anak niyo? Makahulog ang sabi ko. Nilingon ko siya at talagang kitang-kita ko ang mga ugat sa sentido niya. Matuwa ka pa kaya kung sabihin kong hindi anak ni Inton ang batang inaakala niyong apo? Ngumisi siya. Kalokohan yan. Aniya. Bakit hindi mo tulungan yung bata na nasa ospital at kausapin mo ang nanay ng batang yun? Kung si Felicity naman ang kakamustahin mo, huwag ka mag-alala. Meron na kaming 2 anak, kaya ng sinasabi mo. Itigil mo na lang yan dahil sinasayang mo lang oras ko. Saad ko, saktong naubos naman ang kape ko. Tumayo ako at nagmamalaking humakbang. Sino ba siya para paimportantehan ako? Huwag mo akong pagmalakihan dahil baka pagsamahin ko kayo sa bilangguan. Ani ni Mr. Herrera. Nilingon ko siya ng masama. Baka gusto mong isama kita sa anak mo. Sa tunog ng pangalan mo sa illegal droga, baka mauna ka pa sa akin. Ngising saad ko. Huwag mo akong hinahamon dahil madalas, hindi ako patas kung lumaban. Iyon ang mga katagang alam kong tatatak sa isip niya na magpapangatog ng tuhod niya. Felicity. Lumipas na tahimik ang 1 buwan. Naging maayos na din si Felix at mukhang pati na din ang anak ni Inton. Ah, hindi. Yung batang inaakala niyang anak. Kamusta? Nagpuget ka ba kagabi? Ani ni Wayne sa akin. May dala siyang prutas at bulaklak para sa akin. Batid niyang hindi pa ako handa na buksan ang aking puso pero wala siyang plano na tumigil sa panunuyo. Hindi naman.
Maayos naman ako. Nandiyan din si Amira para wala kang dapat na alalahanin. Saad ko. May bisita ako. Ayos lang ba sa'yo? Ani ni Wayne. Ha? Sino? Takang saad ko. Maya-maya ay bumukas ang pinto at... Mama? Sambit ko. Matapos ay may pumasok naman. Papa? Kaagad na naging emosyonal ang mata ko. Iniwas ko ang tingin ko. Naku! Yan na ba mga apo ko? Ani ni Mama. Kaagad niyang kinarga si Phoenix at Felix. Naku! Napakagwapo! Honey, tingnan mo! Ani ni Mama, tsaka hinarap kay Papa ang mga sanggol pero nasa akin lang ang mata niya. Napasingap ako na bigla akong hatakin ni Papa para yakapin. Anak! Aniya sa akin. Iyon pala ang sinasabi niya ay para bang pinisil na ang puso ko. Pakiramdam ko ay sinasabi niyang sabihin ko kung gaano kasakit ang dibdib ko. Nandito na si Papa. Pwede po nang sabihin ng lahat kay Papa. Handa akong makinig sa lahat ng problema mo. Anang basag sa boses ni Papa. Masakit pa. Sobrang sakit na pinagdaanan ko dahil sa inyo. Dahil sa kagustuhan yung mas umangat pa. Paano niyo po nagawa sa akin to? Naialay para sa sarili niyong kapakanan pa. Mahigpit akong yumakap. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Aniya habang hinahaplos ang likod ko. Umiling ako at pinahid ang luha ko. Tiningnan ko si Papa. Pero kahit ganun pa man, hindi ko po magawang magtanim ng sama ng loob sa inyo dahil mahal ko kayo pa. Bata pa lamang ako pero kayo na po ang iniidolo ko. Kaya nga pinag-aralan ko ng gusto ang pagnenegosyo. Lahat ng gusto nyo, sinunod ko dahil gusto kong maging masaya kayo. Pero malaki pa din po ang pagpapasalamat ko dahil wala akong Phoenix at Felix kung hindi dahil sa inyo. Salamat pa. Hinaplos ni Papa ang pisngi ko. Simula ngayon, malaya ka ng piliin ang lahat ng nais mo, anak. Hindi na kita panghihimasukan. Ani ni Papa, tsaka ako muling yumakap. Ma'am Felicity, nasa labas po si Sir Inton. Anang isang kasambahay. Lahat kami ay napatingin sa kasambahay na iyon. Mula nang gumaling si Felix, ay lumipat na din kami sa bahay. May sariling bahay si Wayne, malayo sa kabiasnan, kaya nga umaasa kami na hindi na kami mararating ni Inton dito. Pero mali. Mukhang mahalaga ang sadya niya kaya siya nandito. Hayaan niyo po akong lumabas pa. Kung makita niyong nagigipit na ay, tsaka kayo lumabas. Tiningnan ko si Wayne at tumango naman siya. Naglakad ako palabas. Naroon na siya sa loob ng gate. Totoong mayaman ka na. Isipin mo, nagkaroon ka na din ng sarili mong bahay dito. Nakangiting aniya pero nandun ang lungkot. Anong kailangan mo? Diretsa ang sagot ko. Alam ko, kalabisan na ito. Ngunit, mapapatawad mo pa kaya ako? Alam kong masyadong masakit ang nagawa ko at wala nang kapatawaran pa iyon, pero gusto kong maging maayos tayong muli. Masuyong aniya. Maayos naman tayo ah. Nagpaalam ako at nagpaalam ka. Pinili mo ang daan kung nasan ka ngayon, kaya ano pang pinuputak mo? Napataas ang kilay na wika ko. Alam ko na. Siguro nagkahiwalay kayo, no? Bakit? Anong dahilan? Mapang-asar na sambit ko. Hindi ko anak ang batang iyon. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Nagulat ako na bigla siyang lumuhod at humawak sa kamay ko. Patawarin mo na ako, mahal ko. Pakiramdam ko, infatuation lang to at hindi tunay na pag-ibig tulad ng mayroon sa atin. Patawarin mo ako at magsimula tayong muli. Mamahalin kita. Kahit ano gagawin ko para lang makabawi ako sa'yo. Pakiusap. Bigla ay naging emosyonal ang tinig niya.
wala na tayong sisimulan. Pasensya na, Inton. Hindi na para sa'yo ang tibok ng puso ko. Saad ko, tsaka ko inalis ang kamay niya sa kamay ko. Umalis ka na. Saad ko, tsaka ko siya tinalikuran pero nagulat ako dahil si Wayne ang nasa harap ko. Pumasok ka na. Hinahanap ka na ng mga anak mo. Saad niya. Halatang gusto niya ipamukha kay Inton na may anak kami. Anak? Takang ani ni Inton. May anak tayo? Pahabol pa niya tsaka muling humawak sa braso ko. May anak tayo, di ba? Napakurap ako. Napuno ako ng awa para kay Inton pero wala nang natitirang pagmamahal para sa kanya. Hinawakan ni Wayne ang kamay ni Inton na nasa braso ko. Mula nang iuwi mo sa bansang ito ang kabit mo, inalisan na kita ng karapatan na humawak sa babaeng nasa harap mo. Seryosong ani ni Wayne. At ang anak na sinasabi mo ay anak ko. Anak namin ni Felicity. Tila nanigas si Inton sa kinatatayuan niya. Tulad ng sinabi ko, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Wala nang dapat pang simulan. Papadahan kita ng divorce paper bukas na bukas. At kinakailangan mong pirmahan yon para maisawalang bisa ang kasal natin. Saad ko tsaka ko siya tinalikuran. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila ni Wayne pero ang mahalaga, nasabi ko ang gusto kong sabihin sa kanya. Nakakaawa siya dahil sa huli, siya pa ang nabiktima ng sarili niyang kalokohan. Tinalikuran siya ng lahat, kahit ang negosyo niya ay naapektuhan. Anong napag-usapan niyo? Ani ni Mama. Kanina ko pa pinipigil ang papa mo. Gusto niya saktan si Inton sa galit. Nilingon ko si Papa na nasa sofa. Nakasimangot habang naka-cross arms mukhang nawawala na ng pasensya. Pa! Ayos lang po ako. Saad ko tsaka ngumiti. Tumikim siya na para bang nasagad na ang pasensya niya at kailangan na niyang bitawan ang tinitimpi niyang galit. Hindi ka ba sinaktan ng walang yun? Ani ni Papa, kaya ngumiti ako. Hindi na po. Nandun na po si Wayne para ayusin ang mga bagay-bagay. Saad ko. Umiling si Papa tsaka ako inakbayan nang maupo ako sa sofa. Ewan ko nga ba kung bakit hindi pa si Wayne na pinili kong makatuluyan mo. E di sana, hindi ka naghihirap ng ganyan. Ani ni Papa. Ayos lang po yun. Naniniwala po akong lahat ng nangyayari sa bawat buhay ay may dahilan. Kung si Wayne po ang nakatuluyan ko, ay baka siya naman ang naiwan sa akin at si ito nang sumalo sa akin. Paliwanag ko. Hindi na kumibo si Papa at ngumiti na lang. Inton, kung ako sa'yo, magpapakalayo-layo na ako. Hayaan mo nang mabuhay si Felicity na tahimik. Ani ni Wayne. Ganun naman talagang gagawin ko. Kaya nga, nais kong hilingin sa'yo na alagaan mo siya. Malaki ang pagkukulang ko sa kanya kaya gusto kong humingi ng kapatawaran kahit alam kong imposible yun. Malungkot na saad ko. Totoo ngang lahat ng bagay ay may hangganan at kasalanan ko ang lahat ng iyon. Sinagad ko ang kabaitan ni Felicity. Lumabas ako ng gate at kinuha ang divorce paper sa loob ng kotse ko. Kasama sa plano ko na pakawalan siya sa oras na hindi siya pumayag na makipag-ayos sa akin. Pinirmahan ko na din iyon at kaagad na ibinalik kay Wayne. Tinapik ko ang balikat niya. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng kapalaran pero ingatan mo si Felicity. Saad ko, kahit hindi mo sabihin, dahil yun ang tamang gawin. Aniya pa, kaya tumango ako. Sa huli ay tininan ko ang bahay ni Felicity. Makabalik pa kaya ako? Bagsak ang balikat ko na naglakad papasok muli sa kotse. Nag-drive ako na para bang wala sa ulirat. Bala ko magpaalam sa mga magulang ko. Gusto kong umalis muna pansamantala dahil baka ikabaliw ko ang lahat ng mga nangyayari sa akin. Paghinto ko sa gate namin ay kaagad kong nakita si Stella. Nakahawak siya sa mga bakal at nagsisigaw. Inton! Lumabas ka! Maawa ka sa akin! Sigaw niya sa harap ng gate namin. Bumaba ako sa kotse at marahas kong hinablot ang braso niya. Inton! Nauutal na aniya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, wag na wag ka na magpapakita sa akin? Bakit ka narito? Ano ang kailangan mo? Galit na wika ako.
Inton, makinig ka naman sa akin, oh. Ginawa ko lang naman yun para hindi mo ako iwan, eh. Kasal ka at wala akong kalaban-laban. Pero, pwede pa naman tayong bumuo, diba? Inton, maawa ka. Mahal na mahal kita. Pagmamakaawa niya sa akin. Alam mo ba kung anong kawalang-yaan ang ginawa mo sa akin? Sinabi ko na sa iyo na kasal na ako at itigil na natin ang kalokohan na yon. Unti-unti nang napapamahal sa akin ang asawa ko. Pero anong ginawa mo? Sinabi mong buntis ka? Pero talaga naman buntis ako ng panahon na yun eh. Balik na sigaw niya sa akin. Oo, pero patay yung sanggol na nilabas mo. Hindi mo sa akin sinabi na patay ang sanggol na nasa tiyan mo. Sa halip ay kumuha ka ng ipapalit doon. Dahil mahal kita, Inton. Sigaw niya sa akin. Dahilan para lalo kong higpitan ang paghahawak sa braso niya. Pagmamahal mo ba ang matatawag doon? Sagot ko sa kanya pero ako din ang sumagot noon nang umiling ako. Hindi. Hindi pagmamahal yun, Stella. Kasakiman yun. Itinakwil ako ng asawa ko at iniwan niya ako dahil sa panlililang mo sa akin. Pero tapos na to. Mamumuhay ako ng sarili ko at huwag na huwag ka nang babalik sa buhay ko. Wika ko. Tsaka ako tinapon ng braso niya. Masama ang loob kong pumasok sa bahay namin. Anong problema na naman ang dala mo? Ani ni Daddy na halatang mabigat ang pinapasan. Tumawag sa akin ng hayop na Buenaventurang yun. Oras daw na hindi ako naglaylo, ay siya mismo ang magdadala ng ebidensya sa mga pulis. Alam ng ahas na yun ang illegal kong negosyo. Nag-aalalang aniya. Pupunta ako sa Amerika at doon ko binabalak na tumira. Kung gusto niya isumama na kayo sa akin ni Mami doon, sira na ang pangalan natin dito at wala na tayong mukhang maihaharap pa. Kasalanan to ng buwisit na babae sa buhay mo. Kailangan ko silang itumba, lalo na ang Felicity na yon. Kunwari ay hindi makabasag pinggan pero tingnan mo. Siya pa ang naging tinik sa'yo? Pabaya ka kasi. Sermon niya sa akin. Wala akong ibang naisagot kundi butong hininga. Tama siya, dahil ako naman talaga may kasalanan ng lahat. Sige, kaya lang hindi ko nasasagutin kung may mangyari mong masama sa inyo. Binalaan ko na kayo. Ang way na yun ay malakas ang koneksyon. Kung nakahanda kayong maghimas ng rehas, makatapos yung gantihan si Felicity ay hindi ko kayo haharangin. Sige na. Tama na ang dadal. Ikuha mo kami ng mami mo ng ticket papunta dyan sa pupuntahan mo. Baka kami naman ang masiraan ng ulo dito kung iiwan mo lang kami. Ani ni Daddy na ikinangiti ko. Kahit paano ay mapapanatag ako dahil kasama ko ang mga magulang ko. Totoo ngang kahit talikuran ka ng lahat, ang pamilya mo ay tatanggapin ka na walang halong pangungutya kahit pa makapatay ka ng madaming tao. Pamilya mo pa din ang matatakbuhan mo. Ibinili na lang namin ang bahay bago sumakay sila mami sa kotse. Halika na at baka mahuli pa tayo sa flight, ani ni mami sa akin. Pinagmamasdan ko kasi ang bahay namin. Ang bahay na puno ng memorya pero kailangan na naming limutin. Siguro nga, hindi kami para sa bansang ito dahil wala na kaming nakukuha mabuti dito. Bukod kasi sa nangyari sa akin ay halos palugi na din ang negosyo ni Daddy. Kahit illegal niyang transaksyon. Dahil nga, nakalkal ng mga pulis kung saan nagaganap ang operasyon. Sana, panibagong pintuan ang pasukan namin sa Amerika. Felicity. Mag-iingat ka. Huling bulong ko. Felicity. Bakit? Tanong ni Wayne na makita niya ang pagkagitla ko. Wala. Bigla ko lang naisip si Anton. Saad ko. Tsaka ko pinagpatuloy ang pagtitimpla ng gatas ng kambal ko. Nako, dapat na ba ako magselos niyan? Napapaisip na aniya kaya napangiti ako. Divorce na kami kaya ano pa ikakaselos mo dun? Umikot ang mata ko. Mula sa likod ay niyakap ako ni Wayne. Natanaw ko ang wedding ring namin. 5 taon na halos ang nagdaan mula nang mangyari ang mga bagay na iyon. At sa 5 taon na iyon,
ay napakaraming nangyari. Akala ko ay si Phoenix at Felix na ang una't huli kong anak. Pero nasundan pa sila at pareho ding kambal. Sina Feliz at Feline. Mom! Dad! Umiiyak na po yung mga baby! Sita sa amin ni Phoenix. Masungit siya at strikto. Sa 5 taon niyang yan ay napaka-mature niyang mag-isip. Bagay na hindi ko mahulaan dahil hanggang ngayon, iisip bata pa din naman si Wayne lalo na pag naglalambing. Napatawa si Wayne sa inakto ng anak niya. Hindi niya din naman ito pinapatulan dahil mag-aaway lang sila mag-ama at kakatampuhan. Mataas ang ego ni Phoenix kaya sa huli, ako lang magsusorry para sa daddy niya. Eh bakit ka ba kasi nandito? Tawang-tawang ani ni Wayne. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na mag-aral ka kasama ni Felix? Ani ni Wayne. Oo nga po. Kasi dinig naman po sa loob ng room sina Feliz. Hindi po ako makapag-focus. Katwiran ni Phoenix kaya kinurot ko ang tagiliran ni Wayne para patigilin ito. Aakyat na ako anak, sige na mag-study ka na doon. Nakangiting sambit ko. Nauna na ako dahil baka isipin na naman na magaling kong asawa na kinakimpihan ko ang anak niya. Pero sa totoo lang, ay malaki ang paninibago ko. Madami akong mga bagay na hindi nagawa sa piling noon ni Inton. Maalaga si Wayne sa amin ng mga anak niya. Si Phoenix lang talaga ang hindi niya madalas kasundo dahil overprotective ito sa akin. Kung maaari nga daw ay wag na ako mag-baby ulit lalo nang makita niya ako mag-labor sa 2 kapatid niya. Umiiyak siya noon at sinusuntok ang daddy niya. Tinatanong niya ang daddy niya kung hindi ito naaawa sa akin sa nakikita. Umiiyak kasi ako noon sa sakit. Mahigit 2 oras akong nagli-labor. Pero sa 2 oras na iyon ay hindi ako iniwan ni Wayne. Sa katunayan nga niyan ay ngayon lang ako nagtimpla ng gatas sa mga anak niya. Lahat ng responsibilidad ay ginagawa ni Wayne kaya nga alam kong kung paswertihan lang ay ako na yata ang pinakaswerteng babae sa mundo dahil si Wayne ang napangasawa ko. Lumalala na ang anak mo. Hindi ko na gustong pakikitungo niyan sa akin. Nakangmusong ani ni Wayne habang nakahiga sa kama. Pinapanood niya lang ako habang nag-aasikaso sa mga sanggol. Alam ko magbabago pang ugali niyan. Pagpasensyahan mo na. Saad ko, dito ko siya pagsasabihan at huwag kang makikisingit Bili ni Wayne kaya napahagikik ako. Iniisip niyang nagkakampihan kami ng anak niya. Maya-maya ay pumasok sila. Nakatingin sa akin si Phoenix kaya iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Doon sila pumwesto sa medyo malayo sa kama. Phoenix anak, ani ni Wayne. Tanaw kong umakbay pa nga si Wayne sa bata. Napapansin ko this past few weeks, nagiging masungit ka kay daddy. Sabihin mo nga, may problema ka ba sa akin? Tumingin sa gawi ko si Phoenix at mukhang naghahanap siya ng simpatsya ko. Wala po akong problema, daddy. Gusto ko lang po sanang iiwas sa inyo si Mommy. Nung nakita ko po siyang pinapanganak niya sina Feliz, hindi ko po alam kung paano ko siya tutulungan. Awang-awa po ako kay Mommy. Hindi ko pa po naiintindihan ng mga bagay-bagay pero gusto ko pa po makita si Mommy hanggang sa lumaki ako. Natatakot akong baka ikamatay ni Mommy ang palaging panganganak. Sina Feline na ang huli nating baby. Kumpleto na tayo kaya hindi na mag-baby si Mommy kaya huwag mo na akong sungitan, okay? Ani ni Wayne na ikinatango naman ni Phoenix. Maya-maya ay nakadinig kami ng doorbell. Amira, pakibuksan naman ang pinto. Utos ko. Nadinig ko ang yabag ni Amira. Sino kaya yon? May inaasahan ka bang bisita? Tanong ko kay Wayne at umiling naman din siya. Bakit? Don't tell me. Hindi na ako welcome sa bahay nyo? Nakataas ang kilay sa sala ng isang lalaki na kamukhang kamukha ni Wayne. Tito Wind! Sinalubong ni Phoenix ng masiglang yakap ang lalaki na nagngangalang Wind. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka? Ani ni Wayne. Nagkibit balikat naman si Wind na para bang sinasabing wala nang magagawa si Wayne dahil nandoon na siya. Nakalimutan ko. Si Felicity nga pala, asawa ko. Pakilala sa akin ni Wayne. Kinuha nito ang kamay ko, pero kaagad din na tinapik ni Wayne ang kamay ng Wind. Hindi na kailangan yan. Iba ang Italy sa Pilipinas. Sita ni Wayne dito. Wife.
Winder Buenaventura, kakambal ko. Pakilala ni Wayne. Kapatid ko. Napangangako, kaya naman pala isang bira lang ay may kambal na kaagad na anak siya dahil sa genes nila. Sa tagal ng panahon ay ngayon ko lang nalaman na may kakambal pala ang asawa ko at ang mas masakit pa doon ay ako na lang yatang hindi pa nakakaalam dahil kahit si Phoenix ay kilalang tito niya. Napalabi ako nang hindi ko man lang makita ang pagkakaiba nila. Kung magkakapareha sila ng damit ay malabo ko talagang makilala si Wayne. Tawagan mo ang parents mo. Darating din ang parents ko. Gusto kong personal silang magkita para naman mabuo din ang family natin. Ani ni Wayne sa akin. Hindi mo sa akin sinabi na may kakambal ka pala. Kaya naman pala isang ano lang eh. Dalawa kagad ang lumalabas. Sita ko sa kanya habang nagpe-prepare kami ng pagkain para mamayang gabi sa dinner na sinet niya kasama ang pamilya niya. Kailangan pa ba yun? Ako at ako lang din naman ang aano sa'yo. Hindi na kailangan yun. Natatawang ani ni Wayne. Nakakapangulit siya dahil kasama ni Wade ang dalawang anak niya habang si Amira naman ay doon sa dalawang baby. Single ba si Wind? Maya-maya ay tanong ko. Tinitigan ako ni Wayne na makahulugan. Teka nga, ani niya sa akin pero nakataas ang kilay niya na ikinatawa ko. Ano ka ba? Hindi sa akin. Pala kong ireto siya kay Amira. Patapos na si Amira sa kurso niya kaya hindi na din masama, diba? Saad ko, pero nagkibit balikat lang si Wayne. Hindi ko masyadong sauladong kapatid ko. Hindi ko alam kung mahilig ba sa love ang taong yan. Sanay kasi siya mag-isa. Sa totoo lang, lahat ng tungkol sa'yo at kay Inton, sa kanya nagmula. Hindi kaya mafia leader ang kapatid mo? Bulong ko sa kanya na ikinatawa niya naman. Seryoso ako. Mo naman akong tawanan. Nakangusong saad ko. Syempre hindi no. Hindi itatayo ni Win ang sarili niya para dyan. Masyado na siyang mahilig mag-explore nung panahon na yun kaya madami siyang alam pero bukod dun ay wala. Ani ni Wayne kaya tumangon na lang ako. Nabanggit mong alis tayo at magbabakasyon sa Amsterdam. Hindi ko maaaring isama si Amira dahil may exam siya sa araw na yun. Iniisip ko kung saan ko siya patutuluyin. Wika ako habang naghahalo ng sauce ng pasta sa ihahain ko mamaya. Dito sa bahay. Ani ni Wayne. Hindi pwede, nandito si Wind. Tutol ko. Nakakahiya naman kung si Wind pa mismo ang paalisin ko para kay Amira. Huwag mo nang isipin yun. Kaysa ikaw ang nag-iisip, ay hayaan mo sila. Ani ni Wayne. Kabisado na niya kasi ang ugali ko. Mag-aalas 8 ng gabi nang magbe-plating ako. Padating na sila mama at papa, ganun din ang parents ni Wayne. Kung sa bagay, wala naman akong dapat ipag-alala dahil hindi naman napili ang parents ni Wayne. Kaya lang, habang patagal ng patagal ay lalo akong kinakabahan. Hanggang sa sumapit ang takdang oras. Dumating sila mama kasabay ang parents ni Wayne. Ang kaba ko ay unti-unting nabura na makita kong nagkakasiyahan sila mama at ang mommy ni Wayne. Paraning lang ba ako? Saad ko sa sarili ko? O baka nagka-trauma lang ako? Hindi kasi palaging maganda ang nagiging simula ng usapan ng mommy ni Inton at ng mama ko kaya talagang natatakot ako. Diyos ko! Ito na bang felicity ko? Magiliw na anang mommy ni Wayne. Ngumiti lang ako matapos ay niyakap ako ng ginang. Diyos ko, mas lalong gumaganda. O baka dahil stolen shots lang pinapakita sa akin ni Wayne noon, kaya mukhang mas maganda ka sa personal. Mom, tumigil na nga kayo, gutom lang yan. Awat ni Wayne sa mommy niya habang namumula ang pisngi niya. Maya-maya ay nandito na ang daddy mo. Yayayain kanyang uminom, pati na ang biyanan mo. Anang mommy ni Wayne na mami ko na din. Hindi kasi sila nakaatid ng kasal namin dahil gipit ang schedule nila. Bagay na naiintindihan naman namin. Niyakap ni mommy ng sabay sina Phoenix at Felix. Igagwapo! Diyos ko, kung ganito ang mga lahi nako. Kahit hindi na mayaman anak ka ba? Birong anang ginang. Napapungis-ngis ako nang mahinto ang kanyang paningin kay Amira. Aba mare, sabihin mo nga. Si mama ang kausap niya. Ang dalagang ito, anak ko ba siya? Ani ni mommy. Naku, hindi po, isang hamak na sitter lang po ako ng mga apo nyo.
Kaagad na ani ni Amira. Ah, ganun ba? Nanikit ang mata ni Mommy. Kung ganun, mamaya ay magkita tayo. May nais akong ipagawa sa'yo. Ani ni Mommy. Maya-maya ay dumating na ang daddy ni Wayne at si Papa. Bumaba na din si Wind. Tingnan mo, nandito ka pala, hindi ka man lang nagsabi. Talagang pinangangatawan mo ang pagiging pasaway mo, ano? Anang ginang habang nakatingin kay Wind. Tama na, nasa hapag kayo. Hindi maganda na mag-away sa hapag. What sa kanila ng daddy ni Wayne? Pasensya na kayo ha, at ganyan talagang mag-ina kong yan. Sa totoo lang ay, si Wayne lang ang nakakausap ko ng matino sa kanilang lahat. Birong ani ni daddy. Mabilis lang din namang tinapos ang pagkain dahil nga magiinom pa sila, kaya't nauna na lang din akong mahiga. Ako ang nagluto ng lahat, kaya't naunawaan naman ni mommy at mama ang bagay na iyon. Napabalikwas ako nang maramdaman ko ang mainit na palad na gumuguhit sa aking balat. Sinilip ko ang loob ng kumot at naroon nga si Wayne at nakangisi. Sa tapag ng alak na nainom niya, kahit hindi niya sabihin ay halata na madami siyang nainom. Mula sa ilalim ay dumiretso siya palapit sa akin. Nakatulog ka ba ng maayos? Bagaman lasing, nagawa niya pa din idiretso ang kanyang salita. Nagising ako dahil sa'yo. Wika ko kaya ngumiti siya. Lasing ka. Birong tanong ko sa kanya pero bumangis-ngis naman siya. Alam mo, hindi ako madaling malasing. Malambing na aniya. Hinaplos niya ang pisngi ko at para na din maipit sa tenga ko ang ilang hibla ng aking buhok. Sumama akong uminom para hindi mapahiya si daddy tsaka para na din makasiguro na tulog na si Phoenix. Aniya. Ikaw talaga! Ngumuso ako pero inabot niya iyon para hagkan ako. Ang matamis na halik ni Wayne ang nagtutulak sa akin palagi. Kaya nga, kahit alam kong mahihirapan ako sa panganganak ay hindi ko siya matatanggihan. Hayan, at ramdam ko na naman ang mainit na haplos ng kanyang mga kamay sa bawat parte ng aking katawan. Nawawalan ako ng kontrol. Kahit 7 buwan pa lang ako nakakapanganak ay mukhang magkakaroon na naman ako ng laman sa aking sinapupunan sa galing ni Wayne. Napatawa siya nang madinig niya ang perpektong halinghing ko na palagi niyang nire-request sa akin. Ang totoo, kahit na hindi niya i-request ay kusa kong nagagawa dahil sa kanya. Tulad ngayon. Napanguso ako nang tumigil siya. Wala pa kami sa kalahati ng sesyon na gusto ko. Baka maglayas na ang panganay mo kapag nabuntis pa kita. Natatawang aniya na ikinangiti ko. Si Phoenix at Felix. Alam ko hindi kanya pababayaan kung sakali na malayo ako. Mahal na mahal ka ng anak natin, mahal ko. Aniya. Tinitigan ko siya. Pero hindi ka naman lalayo, diba? Wayne? Sambit ko na habang hinawakan ng pisngi niya. Tumango siya. Hindi ko gagawin ng mga bagay na alam kong ipag-aalala mo. Dito lang ako sa tabi mo, Felicity. Hindi kita iiwan. Aniya. Niyakap ko siya ng mahigpit tsaka ako pumikit. Sa dami ng pinagdaanan ko, kakatuwang isip na magtatapos lang palang buhay ko sa lalaking unang nakilala ko. Sa lalaking tinanggihan ko noon para kay daddy. Si Inton, hindi pa kami nagkikita pero alam ko maayos na din siya. Sa maikling panahon ay nakilala ko din siya kaya alam kong magiging maayos siya. Anong iniisip mo? Malambing na ani ni Wayne sa akin. Wala. Nakangiting saad ko. Meron. Lumuwag yung yakap mo eh. Aniya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi na kita papakawalan. Matulog ka na dyan dahil kahit mangalay ako, hindi kita bibitawan. Natatawang wika ni Wayne. Kinaumagahan ay nagising ako nasa tabi ko na sina Phoenix at Felix. Wala na si Wayne. Nasaan ang daddy niyo? Tanong ko. Handa na ang almusal. Ani ni Wayne. Nasa labas siya ng pinto habang nakapamewang suot ang apron at topless. Malamang nawala na sina mama at papa. Kay aga-aga ginising ako ng mga anak mo. Breakfast for mommy daw. Ngusong Aniya. Napatawa ko. Si Feliz at Feline. Nasa labas, pinapaarawan ni Amira at Wind. Tara na't lumalamig ng pagkain. Ani ni Wayne. Tumango pa nga siya sa mga anak niya, kaya inalalayan ako ni Phoenix at Felix patayo. Kaya ko naman mga anak.
Nakangiting wika ko. No, Mom. Sabi ni Daddy nag-iisa daw po kayong reyna sa bahay na ito, kaya't marapat lang na pagsisilbahan ko kayo. Mukhang kay Daddy din po ako nagmana, Ma'am. Ani ni Phoenix. Kasi po, ganitong-ganito din daw po siya ka-protective sa inyo nung college kayo. Inaaway niya lahat ng mga lalaking gustong manligaw sa inyo. Umiling ako at napangiti. Walang duda mga anak. Bukod sa hawig niyo si Daddy at kaugali, walang duda dahil siya naman talaga ang legal father niyo ni Felix. Bungis-ngis na saad ko. Iba talaga ako magbiro ang tadhana. Mahirap pangunahan ng kapalaran. Si Wayne, hindi siya kasama sa future ko noon. Pero, siya pala ang makapagbibigay sa akin ng ganito kasaya at kumpletong pamilya. Alam kong madami pa kaming haharaping pagsubok sa mga darating na araw at taon. Pero dahil sa 4 naming mga anak, ay magiging matatag kami pati na din ng pagkakatali ng aming kasal na hindi namin hayaang masira tulad na nangyari sa akin noong una. Iyon ay dahil alam ko at alam namin ni Wayne na mahal namin ang isa't isa.